ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tiwala ay dapat na iniingatan at hindi binibigay sa mga taong hindi naman natin kilala. Pwede tayong mapahama kapag nagpabaya. Ikaw, kabarangay, handa ka bang mahalin ang taong hindi mo pa lubusang kilala? Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Faith, nakatira dito sa Laguna. Nangyari ang kwentong ito noong kakagraduate ko lamang sa kolehiyo. Naging tambay muna ako noon sa bahay dahil sa sobrang boredom, naging mundo ko ang social media. Halos buong araw akong online at naghahanap ng pampalipas oras. Hanggang isang araw ay may nag-add sa akin sa social media account ko, si Donnie na taga La Union. Hindi ko siya kilala, pero dahil mukha naman siyang disente at gwapo sa profile picture niya, inaccept ko ang friend request niya. Mabilis kaming naging close, naging routine na namin ang mag-chat araw-araw at mag-video call gabi-gabi. Kahit sa screen lang kami nagkakausap, nararamdaman ko ang kakaibang koneksyon namin. Ang nagustuhan ko kay Donnie ay napaka-gentleman niya. Minsan pa nga ay naninita siya kapag nakikita niyang medyo maiksi ang short ko o revealing ang suot ko sa video call. Sabi niya ayaw niya akong mabastos ng iba. Imbes na mainis ay kinikilig ako noon. Naisip ko na seryoso siya at sobrang protective talaga sa akin. Grabe, ang bango talaga ng mga pinadala mong bulaklak sa akin, Donnie. Ang ganda pa ng mga kulay nila, oh. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Sobrang gustong-gusto ko. Favorite flower ko kaya tong red roses na pinadala mo. Mabuti naman kung ganon. Akala ko papalpak ako sa mga i-order at ipapadala sa'yo via online delivery. Natikman mo na rin ba yung cake na kasama ng flowers na yan? Oo, ang sarap nga eh. Hindi sobrang tamis kaya hindi nakakaumay. Dark chocolate flavor din kasi talaga in-order ko para sa'yo kasi alam ko na ayaw mo ng sobrang tamis eh. Pati talaga yun, natandaan mo ha. Well, sabi ko naman sa'yo, lahat ng mga bagay na sinasabi mo sa akin, lalo na tungkol sa'yo, hindi ko nakakalimutan. Palagi yun nandito sa puso ko. Grabe naman yung mga banat mo, hindi nauubos. Siguro, madalas mo yung sinasabi sa mga babaeng nakakausap mo, no? Hindi ka pa rin ba naniniwala na wala na akong kinakausap na ibang babae? Sa totoo lang, Donnie, mahirap paniwalaan eh. Kasi hindi naman tayo magkasama. Kaya nga gumagawa ako ng paraan na maramdaman mo yung presensya ko kahit papano. Yung palaging pagtawag ko sa'yo tsaka yung pagpapadala ko ng mga regalo. Kulang pa pala yung effort ko na yun. Uy, hindi naman sa ganun. Ang ibig ko lang sabihin, natatakot lang ako na baka masaktan sa huli. Bakit naman kita sasaktan? Alam mo namang mahal kita, di ba? Mahal talaga agad? Oo, yun naman talaga yung nararamdaman ko kaya nag-e-effort ako na tawagan ka sa araw-araw at gumawa ng mga sorpresa para sa'yo. Pero akala ko sapat na yung effort ko. Di pa pala. Huwag ka nang malungkot, Donnie. Sa totoo lang, sobra-sobra na yung effort mo para maparamdam sa akin na seryoso ka talaga. Kung naniniwala ka talaga na seryoso ako sa'yo, bakit hindi mo pa sinasagot yung panliligaw ko? Akala ko ba hindi ka mapapagod na ligawan ako? Sino bang may sabing pagod na ako? Gusto ko lang naman malaman kung kailan mo na ako sasagutin.
Gusto mo talagang malaman. Oo, pero okay lang naman kung hindi mo sagutin yung tanong ko. Handa naman ako maghintay kahit gaano katagal. At papatunayan ko sa iyo na seryoso talaga ako sa panliligaw ko sa iyo. Kaya kahit maghintay ako ng matagal, wala akong magagawa. Sinasagot na kita, Donnie. Anong sabi mo? Ang sabi ko, sinasagot na kita. Faith, totoo ba yung sinasabi mo? Oo nga. Ayaw mo ba? Gusto mo bang bawiin ko na lang? Ay, hindi, wag. Faith, salamat talaga. Promise, hindi ko sisirain ang tiwalang binigay mo sa akin. I love you, Faith. I love you. Papadudot dahil sa sobrang atensyon at pagpaparamdam niya na espesyal ako. Tuluyan na akong nahulog at sinagot ang panliligaw niya. Simula noon ay lalong naging madalas ang pagtawag ni Donnie. Halos hindi kami nawawala ng topic na pinag-uusapan. Sa bawat ring ng cellphone ko, alam ko na siya na ang tumatawag. Siyempre hindi ko muna sinabi sa nakatatandang kapatid ko na si Ate Jackie kasi alam ko na magagalit siya. Sinasaway niya kasi ako tuwing nakikita niyang nakatutok ako sa phone ko, pero dahil nga sa in love ako, parang naging bingi na ako sa mga babala niya. Madalas kaming magplano para sa hinaharap ni Donnie. Sa mga video call namin, doon kami bumubuo ng mga pangarap. Pinag-uusapan namin kung saan kami pupunta. Kapag nagkita na kami at ipapakilala niya raw ako sa pamilya niya bilang babaeng pakakasalan niya. Grabe talaga ang kilig ko noon at pakiramdam ko ay seryoso talaga siya sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Ang sarap talaga maligo at napakainit ng panahon ngayon. Ay, sa wakas, mabuti naman at natapos ka na ring maligo. Hala, sorry. Kanina ka pa ba naghihintay sa akin, Ate Jackie? Oo, kasi nga may lakad pa ako, di ba? Kaya sinabi ko na sa'yo na pakibilisan mong maligo. Pasensya na. Napasarap yung pagbabad ko sa tubig kanina sa banyo eh. Ang init kasi ng panahon ngayon. Kaya nga ligong-ligo na rin ako kanina pa. Muntik na nga kitang katukin sa banyo kung nagtagal ka pa ng konti eh. Pasensya na talaga, ate ah. Sige na, maligo ka na. Papasok na rin ako sa kwarto. Ay, oo nga pala. Bawas-bawasan mo yung pagbabad sa cellphone mo ah. Ate Jackie naman. Pati ba naman yun napapansin mo pa? Paano ko hindi mapapansin? Gabi-gabi kong naririnig na may kausap ka sa cellphone mo. Pasalamat ka hindi kita sinusumbong kay nanay. Mahina naman ang boses ko kapag may kausap ako sa cellphone ah. Hindi naman to tungkol sa hina o lakas ng boses mo. Ang point dito, hindi mo dapat pinupuyat ang sarili mo sa taong hindi mo naman kilala. Matagal ko naman nang kilala si Donnie. Gaano katagal? 2 linggo? 3? Naku, ikaw na nga bahala dyan sa sarili mo. Basta hindi ako nagkulang sa paalala sa'yo na mag-iingat ka sa kinakausap mo dyan sa internet. Sige na, papasok na ako sa banyo. Si Ate Jackie talaga kahit kailan napakapakialamere. Tawagan ko na nga si Donnie. Hello, babe? Sa wakas tumawag ka na rin. Sorry babe ah, napasarap yung pagligo ko kanina kasi ang init ng panahon eh. Tapos ang dami pang sinabi ni Ate Jackie bago ako nakapasok dito sa kwarto. Ayos lang. Bagong ligo ka pala. Oo babe. Bakit nakadamit ka na kaagad kung bagong ligo ka? Anong ibig mong sabihin? Di ba kapag bagong ligo, dapat nakatapis lang ng tuwalya? Oo nga, pero sa loob na rin kasi ako ng banyo nagbibihis eh. Ganun ba? Sige, wag mo na lang pansinin yung sinabi ko. Nga pala, ano yung mga sinabi ng ate mo kanina? Puro paninermon lang tungkol sa pagpupuyat ko sa gabi. Ay, sana talaga malapit lang yung La Union sa Laguna, no? Para sa halip na pinupuyat kita sa mga video call natin,
Pinupuntahan na lang kita dyan sa bahay nyo. Basta, tutuparin ko yung pinangako ko sa'yo na pupuntahan kita dyan sa bahay nyo, babe. Papakilala ko yung sarili ko sa pamilya mo bilang boyfriend mo. At hihintayin ko naman na tuparin mo ang pangako mo na yon, babe. Aaminin ko na naging masaya talaga ako ng mga unang linggo namin ni Donnie. Kahit na nakakulong lamang ako sa loob ng bahay at hinihintay ang resulta ng mga inaplayan ko, hindi ko nararamdaman ang pagkabagot. Basta hawak ko ang cellphone ko at kausap ko siya ay sapat na yon para mabuo ang araw ko. Pero habang tumatagal, unti-unti kong napapansin na may mga nagbabago sa ugali ni Donnie. Kung dati ay sinisita niya pa ako kapag medyo revealing ang suot ko, kalaunan ay siya na mismo ang nagre-request noon. Naging madalas na rin ang mga green jokes niya sa gitna ng mga pag-uusap namin. Minsan, bigla na lang siyang magbibitaw ng mga hirit na may pagkapilyo o may double meaning. Pero dahil nga sa mahal ko siya ay binaliwala ko lamang ito. Iniisip ko na lamang na baka ganito lang talaga ang mga lalaki kapag tumatagal sa relasyon. Na baka naging komportable na lamang sila, kaya siya nagbibiro ng ganun. Kaya naman tinatawanan ko na lamang yung mga hirit niyang may halong kamanyakan dahil ayokong mag-away kami o masira ang mood ng pag-uusap namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mag-iisang buwan na ang relasyon namin ni Donnie at kung tatanungin mo ako noon, sasabihin ko na ako na ang pinakamasayang babae sa mundo, Papa Dudut. Sobrang attached na kasi ako sa kanya. Dahil sa dalas ng aming video calls ay naging natural na sa amin yung mga bagay na dati ay kinakahiya ko pa. Naging madalas na ang aming kiss sa camera. Yung bago kami matulog o bago siya umalis para sa trabaho, kailangan ay may virtual kiss muna kami. Para sa akin noon, Papa Dudut, ang cute at ang sweet lang ng ginagawa namin. Kasi kahit malayo kami sa isa't isa ay nararamdaman ko pa rin yung paglalambing niya. Parang naging virtual world na ang buhay ko, Papa Dudut. Nakatutok lamang ako sa phone ko. Doon na umiikot ang mundo ko sa mga tawag niya. Kapag naririnig ko ang boses niya sa kabilang linya, ay parang nawawala lahat ng lungkot ko. Ramdam na ramdam ko yung atensyong ibinibigay niya dahil doon ay lalong lumalim ang tiwala at pagmamahal ko sa kanya. Happy second monthsary, babe. Happy second monthsary din, babe. Sorry kung hindi na naman ako natuloy sa pagpunta ko ngayon sa bahay niyo, ha. Ayos lang, kasi sabi mo nga, bigla ang nagpa-mandatory overtime dyan sa trabaho mo. Ganun na nga, babe. Approve na talaga dapat yung 2 araw na vacation leave ko. Bigla pa nilang binawi. Ganyan naman talaga sa trabaho, di ba? Kailangan mong isakripisyo madalas ang oras mo. Nalulungkot lang ako kasi nag-promise ako sa'yo na pupuntahan kita ngayon sa bahay niyo, di ba? May ibang araw pa naman. Tsaka sigurado na sa susunod na magplano kang puntahan ako, nagagawa mo na yun. Oo, sa susunod talaga. Hindi na pwedeng hindi matuloy yun. Pasensya na talaga, babe, ha? Babe, huwag ka nang humingi ng pasensya dyan. Nakabawi ka naman na sa akin kasi nagpadala ka ng breakfast kanina. Nagustuhan mo naman ba yung pinadala kong pagkain? Oo, favorite ko kaya yung pinadala mong fried chicken tsaka spaghetti. Lalo na yung ice cream. Sira na naman tuloy yung diet ko ngayong araw. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan mag-diet kasi hindi ka naman mataba. Ang laki na kaya ng tiyan ko. Malapit na ngang maging 3 tong bilbil ko. Babe,
Ang tawag dyan, baby fats. Paano naman naging baby fats to? Eh hindi naman na ako baby. Sino namang may sabing hindi ka na baby? Eh, alam mo namang ikaw ang forever baby ko eh. Babe, Ano? ang galing mo talagang magsingit ng mga pambobola mo dyan. Babe, alam mo namang hindi ako bolero, di ba? Okay, sabi mo eh. Nakakangalay talaga maupo dito sa sofa na to. Grabe, babe. Puti talaga ng kilikili mo. Isa pa nga. Anong isa pa nga? Iangat mo ulit yung braso mo kagaya ng ginawa mo kanina. Seryoso ka ba dyan, babe? Oo naman. Alam mo naman na gustong gusto ko talagang nakikita yung kilikili mo eh kasi ang kinis tsaka ang puti. Pati ba naman kilikili ko, binobola mo? Seryoso ako, babe. Alam mo ba na kapag nakikita ko yung kilikili mo, nabubo na kaagad yung araw ko? Para kang sira. Nako, pasensya ka na, babe ha. Baka iba na yung dating ng mga sinasabi ko sa'yo. Eh, sabik lang talaga ako na makita at mahawakan ka ng personal. Ayos lang, babe. Alam ko naman na normal lang sa inyong mga lalaki yung magsalita ng ganun eh. Oo naman. Lalo na kapag mahal namin yung babaeng kausap namin. Babe, pwede ba akong humingi ng favor? Ano yun? Pwede bang isuot mo ulit yung sando na pantulog mo? Yung kulay blue? Ha? Eh, manipis kasi yun, tsaka malamig na ngayon. Kaya hindi ko na masyadong sinusuot yun. Okay, ganito na lang. Baka pwedeng padalan mo na lang ako ng picture na suot mo yun. Ang ganda at ang sexy mo kasi lalo kapag suot mo yun eh. Kaya natutuwa ako kapag yung sando na yun yung suot mo. Kaya okay lang ba na senda mo na lang ako ng picture na yun yung suot mo? Ha? Sige, kapag may time ako, babe. Yun oh. Thank you na kaagad, babe. Love you. I love you too, babe. Papadudot habang tumatagal ay lalong nagiging mapangahas ang mga request ni Donnie sa akin. Kung dati ay virtual kiss lang, ngayon ay kung ano-ano na ang hinihiling niya tuwing magka-video call kami. Gusto niya ay matutulog daw ako habang magkaharap kami sa screen. Minsan naman ay bigla siyang mag-request na makita kung ano-ano pang parte ng katawang ko. Noong una, papadudot, ayaw ko talagang gawin ang mga yon, nahihiya ako at sobrang naiilang. Sinasabi ko sa kanya na huwag na lang pero dadaanin niya ako sa pagtatampo. Naka-LDR na nga raw kami tapos ay hindi ko pa daw siya pinagbibigyan. At dahil sa takot ko na baka mag-away kami o maghanap siya ng iba ay unti-unti akong bumigay. Nag-give in ako sa mga gusto niya kahit labag sa kalooban ko. Hanggang sa nagpapadala na ako ng mga litrato at video ko na halos walang saplot sa katawan. Iniisip ko na lang na kahit papaano ay napapasaya ko siya. Saka malaki naman kasi ang tiwala ko at pagmamahal para sa kanya. Hanggang sa dumating yung mga araw, nabigla na lang siyang hindi nagpaparamdam at wala akong makontak sa mga cellphone number o social media account niya. Hanggang sa isang gabi ay may biglang nag-message request sa akin. Kasunod noon ay nakatanggap ako ng isang tawag mula sa unregistered number, Papadudot. Sino kaya itong tumatawag sa cellphone ko? Baka si Donnie na to at bagong number ang gamit niya. Sagutin ko na nga dahil mukhang pinaprank niya lang ako eh. Hello? Hello? Si Faith ba tong kausap ko ngayon? Oo, ako nga. Sino to? Ako lang naman ang live-in partner ni Donnie. Live-in partner? Ni Donnie? Oo. Nagulat ka? Hindi mo alam na may live-in partner na si Donnie? Kasi kung alam mo,
Sigurado naman hindi ka maglalakas loob na landiin ng partner ko. Miss, sandali lang ah. Baka nagkakamali ka ng kinakausap. Paano naman ako magkakamali? Ay nakuha ko mismo sa cellphone niya yung number mo. Saka alam mo, hindi naman talaga ako tumawag para lang mang-away eh. Gusto ko lang talagang sabihin sa'yo na tigil-tigilan mo na kami ng pamilya ko. Pamilya? Oo! Kami ni Donnie at ng mga anak namin. May anak na kayo ni Donnie? Talaga naman. Kailangan ba talagang inuulit mo lahat ng sinasabi ko? Pero ayos lang naman. Kasi mukhang yun lang ang paraan para pumasok sa kokote mo lahat ng to. Miss, kagaya ng sinabi mo, wala talaga akong kahit na anong alam tungkol sa inyo ni Donnie. Hindi ko nga alam kung totoo yung mga sinasabi mo eh. Huwag kang masyadong tanga. Wala rin naman akong pakialam kung may alam ka o wala eh. Ang gusto ko lang, tigilan mo na ang kakalandi mo sa kanya. Hindi ko naman siya nilandi. Siya yung nag-add sa akin sa social media account ko. Nanligaw sa akin at nagpadala ng kung ano-anong regalo dito sa bahay. At sinagot mo naman siya kahit hindi mo talaga siya kilala. Grabe. Ganun ka ba ka-desperado magkaroon ng boyfriend, ha? Hindi ako desperadang magka-boyfriend. Talaga? Hindi? Aba, kasi kung hindi ka talaga desperadang babae, bakit ka nagpapadala ng malalaswang litrato mo sa live-in partner ko? Malalaswang litrato? Oo, yung mga litrato mong halos wala ka ng kahit na anong suot. Ang tanga mo rin eh, no? Nagpauto ka talaga sa partner ko na gusto ka lang namang gawing pampalipas oras. Hindi totoo yan. Alam ko na minahal ako ni Donnie. Wow! Ang lakas naman ng loob mong sabihin yan. Kasi kung mahal ka talaga ni Donnie, di nakipaghiwalay muna siya sa akin bago kanya niligawan. Saka pwede ba, bigyan mo naman ng konting respeto yung sarili mo? Kababae mong tao, nababaliw ka sa lalaking pamilyado na? Tumahimik ka na nga. Bakit? Nasasaktan ka sa mga sinasabi ko? Ang sakit ma-real talk, no? Bagay lang yan sa mga malalanding babae na kagaya mo Ang kasi… sabi ko, tumahimik ka na! Buwisit na babaeng yun. Bakit ba kasi hindi ko makontak si Donnie? Sigurado ako na nag-iimbento lang ng kwento ang babaeng yun. Nang ibaba ni Grace ang tawag ay naiwan akong nakatulala sa madilim kong kwarto, Papa Dudut. Gusto ko sanang magalit sa kanya pero hindi ko magawa. Bakit? Kasi alam ko sa loob-loob ko na may point lahat ng sinabi niya. Napatingin ako sa salamin at parang hindi ko nakilala ang babaeng nakaharap sa akin. Pakiramdam ko ay sobrang desperada ko talaga noon at naniwala kaagad ako sa lalaking hindi ko naman talaga kilala. Naisip ko lahat ng mga pangarap na binuon namin ni Donnie. Lahat ng mga I love you at lahat ng mga pangakong pakakasalan niya ako. Lahat pala yun ay hindi totoo. Lahat pala yun ay bahagi lamang ng laro niya para makuha ang gusto niya sa akin. Napakatanga ko lang kasi naniwala ako kaagad. Umiyak ako ng gabing yon hindi dahil nawala sa akin si Donnie kundi dahil nawala ang respeto ko sa sarili ko. Hiyang-hiya ako, Papa Dudut, lalo na noong maisip ko si Ate Jackie. Yung mga babala niya na parang basura ko lang na itinapon noon. Ngayon ay parang sampal na bumabalik sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ako mapakali pagkatapos ng gabing yon, Papa Dudut. Gusto ko pa ring makausap si Donnie at paulit-ulit kong dinadaya lang number niya. Sa totoo lang ay umaasa pa rin akong sasagot siya. Umaasang sasabihin niyang nagkakamali lamang si Grace at wala talaga siyang asawa. Pero wala, Papa Dudut. Ring lang ng ring ang cellphone niya hanggang sa mapunta sa voicemail. Sinubukan ko ring tawagan ulit si Grace. Gusto ko pang magtanong at gusto ko pang marinig muli ang katotohanan. Para magising na ako ng tuluyan pero hindi na rin siya sumasagot. Para akong nakakulong sa isang kwarto na walang bintana at puro dilim lang ang nakikita ko. Hanggang sa finally nakatanggap ako ng tawag mula kay Donnie, Papa Dudut.
Hello, Donnie. Sa wakas sinagot mo rin ang tawag ko, babe. Akala ko hindi mo na ako kakausapin kasi kanina pa ako tumatawag eh. Kapal din naman ang mukha mong tumawag pa sa akin, no? Siyempre naman, babe. Namiss kaya kita kaya tumawag ako. Tsaka sorry pala kung ilang araw akong hindi nagpaparamdam sa'yo ha. Sobrang naging busy lang talaga ako sa trabaho ko eh. Alam mo naman sa trabaho namin, di ba palagi may overtime? Sa trabaho ka lang ba talaga naging busy? Oo naman. Saan pa ba ako magiging busy? Eh di sa live-in partner mo at sa mga anak nyo. Live-in partner? Mga anak? Donnie, pwede ba? Huwag ka nang mag-deny dyan. Alam ko na ang lahat. Sandali, babe. Ano bang ibig mo sabihin? Tigil-tigilan mo na yung pagtawag sa akin ng babe. Dahil alam ko na ang totoo. Alam ko nang may ka-live-in partner ka at may dalawa na kayong anak. Sandali lang. Saan mo naman narinig yung chismis na yan, ha? Hindi to basta chismis lang, Donnie. Dahil ang live-in partner mo mismo ang tumawag sa akin para ipaalam ang tungkol sa relasyon nyo. Babe, sandali lang. Magpapaliwanag ako sa'yo. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Dahil alam ko na ang totoo. Tsaka pwede ba, ha? Tigil-tigilan mo na nga ang pagtawag sa akin ng babe. Dahil mula ngayon, tapos na tayo. Sandali. Nakikipag-break ka na sa akin? Oo! Bakit sa tingin mo? Papayag ako na maging kabit mo? Ayoko. Hindi ka makikipag-break sa akin. Grabe ka, Donnie. Iba rin naman talaga ang kakapalan ng mukha mo, ha? Ikaw pa talaga ang hindi papayag na makipag-break sa akin. Faith, sandali lang. Makinig ka na muna sa akin. Hindi ko na nga kailangan makinig sa'yo dahil alam ko na ang lahat. Hihiwalayin ko naman talaga si Grace para sa'yo eh. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Donnie, hindi ako nakikiusap na hiwalayan mo yung live-in partner mo. Kung meron mang dapat na maghiwalay, tayong dalawa yon. Isipin mo naman sana ang mga anak nyo. Hindi ko naman pababayaan yung mga bata pero hindi ko na talaga siya mahal. Faith, ikaw na ang mahal ko. Tigil-tigilan mo na yan dahil kahit kailan, hindi mo na ako mauuto ulit. Faith, please. Huwag mo naman akong hiwalayan, oh. Mahal talaga kita. Kung mahal mo talaga ako, hindi mo ako lolokohin. Tsaka, makonsensya ka naman sana sa gusto mong gawin, Donnie. Isipin mo naman sana ang mararamdaman ng mga anak nyo kapag iniwan mo sila. Kaya wala nang dahilan para ipagpatuloy pa natin ang relasyon na to. O sige, ipilit mo yung pakikipaghiwalay mo. At makikita ng mga kaibigan at kamag-anak mo sa social media ang mga litratong pinadala mo sa akin. Ano? Bigla ka na tahimik dyan, ha? Ano? Nabawi mo na ba yung pakikipaghiwalay mo? Madali naman akong kausap eh. Sagutin mo lang yung mga tawag ko at wala tayong kahit na anong magiging problema. Hayop ka, Donnie! Napakasama ng ugali mo! Hayop ka! Pagkababa ng tawag ni Donnie ay napaupo na lamang ako sa sahig ng kwarto ko, papadudot. Ramdam ko ang bawat pintig ng puso ko sa sobrang kaba at pagsisising nararamdaman ko. Bakit ba ako naging ganon katanga? Bakit ako nagpadala sa mga matatamis na salita ng isang taong hindi ko naman talaga kilala? Iniisip ko pa lamang na makikita ng mga kakilala ko at ng mga magulang ko o ng mga magiging boss ko ang mga malaswang pictures and videos na yon ay parang gusto ko na lamang maglaho sa mundo. Hindi ko na namalayang nakatitig na pala ako sa kawalan habang tuloy-tuloy ang agos ng luha ko. Hindi rin nagtagal ay bumukas ang pinto at pumasok si Ate Jackie. Agad niyang napansin na may hindi magandang nangyari sa akin. Noong una ay pilit ko pang tinatago sa kanyang problema. Pero hindi siya tumigil hanggat hindi ako umaamin. Hanggang sa humagulhol ako at sinabi ko na sa kanya ang lahat-lahat, Papa Dudut. Ate, natatakot ako. Huwag kang matakot. Tutulungan kita, Faith. Pero paano kung gawin niya yung sinabi niya? Paano kung ipakalat niya talaga yung mga litrato ko? Hindi mangyayari yan dahil ire-report natin siya sa mga pulis. Ate, ayoko. Natatakot ako. Nahihiya ako. Ano gusto mo
Hayaan na lang natin na sumunod ka sa mga gusto niyang mangyari. Faith, hindi ko hahayaan na kontrolin ka niya at sirain niya ang buhay mo. Ate, tumatawag na siya ulit. Sige, sagutin mo. I-loudspeaker mo. Sige. Hello? Hello, babe. Buti naman sinagot mo agad ang tawag ko. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Bakit tumawag ka pa? Hindi ko na ba pwedeng tawagan ngayon ang girlfriend ko? Girlfriend? Donnie, tapos na tayo. Tinapos ko na ang lahat sa ating dalawa. Bakit? Pumayag ba ako? Hindi naman, di ba? Kaya hanggang sa mga oras na to, girlfriend pa rin kita. At gagawin mo pa rin lahat ng gusto ko. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Gusto ko na magpadala ka ulit ng mga bagong picture mo na nakatapis ka lang ng tuwalya, babe. Ano? Bakit ko naman gagawin yan? Kasi nga girlfriend kita, di ba? At responsibilidad mo na paligayahin ang boyfriend mo. Hoy, ikaw manyak ka! Tigil-tigilan mo na kapatid ko kung ayaw mong ipapulis ka namin! Sino yun, Faith? Bakit may ibang tao dyan sa kwarto mo? At talaga nakikinig pa siya sa usapan natin, ha? Makikinig talaga ako kasi kapatid ko ang ginugulo mo! Ate, tama na. Hindi, anong tama na? Huwag kang matakot sa manyak na to kasi hindi ka niya masasaktan. At ikaw lalaki ka. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Niloko mo na nga si Faith tapos gusto mo pa siyang i-blackmail? Hoy, Faith. Patahimikin mo nga yung kapatid mo. Ikaw ang tumahimik. Subukan mo pang takutin ang kapatid ko at magkikita talaga tayo sa presinto. Hindi pa yata nakukwento sa'yo ni Faith na pulis ang kapatid ng mama namin. At sa mismong cybercrime office siya nagtatrabaho. Kaya anytime, pwede naming ipahanap yung location mo para makulong ka ng manyak ka. Hello? Hello? Talagang binabaan pa ako ng manyak na to? Ate, natatakot talaga ako. Paano kung tutuhanin nga niya yung pananakot niya sa akin? Paano kung ikalat niya nga talaga yung mga picture ko? Hindi niya kayang gawin yan. Kita mo nga, binabaan niya pa ako ng tawag. Kung marunong siyang manakot, pues mas marunong akong manakot kesa sa kanya. Huwag ka mag-alala, Faith. Hindi kita pababayaan. Gagawin natin lahat para tigilan ka na ng walang yang yun. At hindi lang natapos sa pagbabanta ni Ate Jackie ang lahat, Papa Dudut. Kinabukasan ay isinama niya ako sa presinto para magpa-blotter. Takot na takot ako noon dahil baka lalong magalit si Donnie, pero sabi ni ate kailangang may record ang ginagawa niyang pananakot. Sinubukan pa ng mga pulis na tawagan ang number ni Donnie sa harapan ko. Noong una ay nakuha pa nila ang ilang impormasyon, pero nang maramdaman ni Donnie na seryoso na ang laban ay tuluyan na siyang nanahimik. Mula noon, Papa Dudut, ay hindi na nagparamdam si Donnie. Dito ko na-realize na sa panahon ngayon, hindi talaga po pwedeng basta-bastang magtitiwala. Ang isang friend request at matatamis na salita ay pwedeng maging mitsa ng iyong pagkakasira. Masyado akong nabulag sa atensyon na akala ko ay pag-ibig. Pero lalo lamang pala na mapapahamak ako. Na-realize ko rin na kapag may problema, ay huwag nating solohin. Huwag tayong matakot na humingi ng tulong sa mga kapamilya natin. Dahil kahit ano pa ang pagkakamaling nagawa natin ay sila at sila pa rin ang unang tatayo para protektahan at ipagtanggol tayo hanggang sa huli. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Faith. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.